Hello mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay po muli. Welcome sa akin YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon, patungkol ho dito pag-usapan natin si Bong. Kasi medyo, na to ilang araw na rin hindi siya pumapasok. At meron naging vlog sila Intoy, kasama yung ibang mga kagwangs na pinuntahan yung bahay. Pero bago ko ituloy yung aking reaction patungkol dito sa sitwasyon na to, ay nais ko hong pasalamatan kayong lahat, to my new subscribers. Thank you po sa pagpasok. Thank you sa suporta. Mga silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, nasi-share po. Salamat sa inyo. And please, support ho, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family channel po nila na hinahandle po ni Boss Dave sa ngayon habang bakasyon pa, walang pasok. Support po natin and shout out na rin po. Please support yung ating mga kagwangs, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Pagaling Kabay, and Kagwang Buknoy Official, Kagwang Burnok Official, Kagwang Bugi Official, at ito nga ang Kagwang Bong Official. So hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanyang channel dahil hindi pa naman siya nagbabalik sa ka-business. And also, yung aking mga kasama, mga reactors, magandang buhay po sa ating lahat. Shout out, please support. Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Katangay PLC, and Elminda Mix Vlog. And also, yung mga friendship po nila Papa Dins, si Papa Sundot, at saka si friendship din po ni Pinuno Ka Business, si Sir Wakiwak, Wakiwak TV, and Kahimas TV. So, yun po. So, bago ako nagawa ng aking reaction kanina, bago ako magpunta sa aking trabaho, ay nagpost po ako doon sa aking thumbnail na mailap, Bong, wasak na naman. So, bakit ko nasabi yun? So, ito, alam natin mga kababayan, ka-business at kapapi, na ito si Bong, tagpuan nga ni Pinuno Ka Business sa kalsada. Noon, mahaba ang buhok. 2 to 3 years ago na rin. At marami ng mga nangyari. So, para sa akin, itong nangyayari ngayon kay Bong, kasi na-rehab na to, diba? So, nababasa ko sa comment section na dahil nga, eto, magulo na naman ang isip ni Bong, magulo na naman ang utak ni Bong. So, isa doon, para sa akin, personal opinion ko, umasa kasi si Bong. Nung kauna-unahan, alam natin na nabago yung kanyang buhay sa tulong ng Ka-Business Family nila, Pinuno Ka Business, sa guidance nila, sa pagsusumikap nila, sa tiyaga nila, Pinuno Ka Business, na biruin yung matagal na panahon na malagi si Bong sa kalsada. Siyempre, ang isip noon, wala siyang ibang iniintindi, kundi makakuha lang ng makakain niya, makatulog, balik na naman sa kanyang pangangalakal. So, ito ngayon, nung medyo naging okay na siya, may pumasok sa buhay niya. Baliktad na ho tayo, Kasi para sa akin, ito yung naging punot dulo Umasa si Bong na magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya. At yung babae, kilala na natin siya, diba? Si Clarissa. Dito sa sitwasyon nila, may mga ups and down, nagkagulo-gulo. Pero yung pinakahuli, ito talaga na nung Pasko, itong 2023 na Pasko, pagpasok ng 2024, wala si Bong, diba? So, dahil nga umaasa siya, inaantay niya yung pagdating ni Clarissa. Ilang buwan din siyang namalagi doon sa pamilya ni Clarissa. Dahil nga nagbakasakali pa rin siya na talagang, ayun nga, magkakaroon siya ng pamilya niya. Dahil pinaasa naman siya nitong babae na tanggap naman niya kung ano si Bong, kilala niya si Bong, na magtutulungan sila, maghirap man, kahit mamasura, mga lakal, sasamahan niya. Ito si Bong. Pero lahat ng yon ay salita lang. So, ito ngayon, nakauwi na yung babae, nakauwi na si Kabayan. Wala na. Hindi rin sila nagkita kasi nga, galit na yung pamilya ni Kabayan kay Bong. So, ito ngayon, bago pa man hindi bumalik si Bong, nagpaalam yun kay Pinuno Ka Business, diba? Mga kababayan ka-business, na magbabakasyon muna siya 1 week lang. At, syempre, kinausap si Bong, may mga kondisyonis doon si Pinuno. Alam ko naman na lang yun strategy lang yun ni Pinuno Ka Business, yung mga sinabi niya doon, para kay Bong na, kung sakaling hindi siya babalik, ganito yung gagawin sa bahay niya, pwedeng bayaran ni Pinuno yung ibalik kay Bong ang kanyang pera doon sa pagbili ng lote na nasa 50,000 ata, kung hindi ako nagkakamali.
50,000. Tapos yung bahay naman kasi, sagot yun ni Pinuno lahat. Walang sponsor. Si Pinuno ka-business ang nag-ano doon, gumastos. Sabi nga niya, itinodo niya, matibay yung bahay na yun, maganda yung bahay na yun. Galing sa kanyang YouTube channel. So, walang personal sponsor doon. At dito, nabanggit nga ni Pinuno na kung sakaling hindi babalik na si Bong, yun ang mangyayari. Pwedeng wasakin niya yung bahay kung hindi na talaga babalik si Bong. Ito para sa akin, siguro itinanim sa isipan ni Bong. Pero bago yun pala, bago mag-leave si Bong, bago siya hindi pumasok, isinama muna ito ni Papa Dins TV. Nagpunta muna sila kay Doc Vincent para doon sa follow-up check-up at nabigyan din ito ng gamot niya for 1 month. So, iniisip ko, nainom kaya ni Bong ang kanyang gamot na yon? Kasi kung nainom yun, siguro hindi siya ganyan. Yung isip niya, kahit pa paano magliliwanag, babalik siya, papasok siya sa ka-business. So, baka tinapon na lang niya, pero hindi natin alam kasi hindi naman natin nakita. Lahat ng ito ay, kumbaga, naisip ko lang. Kasi, yun na yung, ngayon yung naging output na hindi na siya nagpunta pa sa ka-business. So, ito, balik tayo doon sa naging damdamin ni Bong. Siguro yung sinabi ni Pinuno ka-business na pag hindi ka na pumasok, Bong, ganito yung gagawin ko sa bahay mo, pwede kong wasakin yan, tapos, ibabalik ko sa iyo yung pera na gastos sa lupa, tapos, ayan. So, siguro, ito kay Bong, yun na nga, hindi na nga siya bumalik. Parang pinanindigan na niya, hindi na bumalik. So, ang ginawa niya, total, ganun na rin lang naman yung sinabi sa kanya ni Pinuno, na, iniba kasi ni Bong, akala niya, ito para sa akin lang, sabi ko nga kanina, strategy yun ni Pinuno, kung talagang mahal ni Bong ang kanyang sarili, kung talagang mahal niya ang kanyang, kung anong meron siya, yung bahay niya, babalik siya. Babalik siya. Kasi alam ko naman na motivation lang yun or strategy nga ni Pinuno kung gigibain niya yung bahay, kung babalik pa ba si Bong. Ang kaso, ang nangyari, hindi na bumalik si Bong. Sinira pa niya yung window grills. Tinanggal niya yung bakal, nilagari, binenta. So, wala nang mga gamit sa loob, maliban yung foam at saka yung mga damit niya na nandoon. Siguro yung mga damit na yon, yung mga pambahay na lang, kumbaga hindi na maganda para sa kanya, kaya iniwanan niya. So, binagyo nila Mrs. Ka-business doon, pumunta sila. Tapos sinundan nila, Intoy, ganun pa rin. So, ibig sabihin nun, hindi nakakapasok si Bong doon sa loob. Sabi nga ni Intoy, baka nawala yung susi. Kaya hindi na pumapasok. Kasi ano pa yung gagawin niya sa loob? Wala na siyang mga gamit. Mag-CCR lang siya, maliligo lang siya. Pero ayon nga sa mga nakakakita, mga kapitbahay, si Lola Nerni, na nakita niya si Bong, madungis na nga daw. Pati yung kapitbahay, nakita rin nila si Bong. Na pati nga si Kagwang Damulag, nung nakaraan, napansin na daw niya na parang yung buhok, na rin, yung nagigitata na rin sa dumi. So, ito lang parang na si Bong ngayon. Kaya sinabi ko sa thumbnail na wasak na naman siya. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Kasi kumbaga wala naman siyang pamilya. Frustrated na siya, na-depressed na siya doon sa babaeng inaakala niyang habang buhay na niyang makakasama. Magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Ito kasi mga babayan para sa akin kahit ito karamihan talaga napapansin ko. Pag may mga bigo sa pag-ibig, usually yung lalaki, yun yung nalulugmok talaga. Lalaki nga, pero mahina yung loob. Kasi karamihan ang mga babae, pag na-prostrate ka, sinaktan ka ng lalaki, mas lalo kang mas lalo mong tinitibayan yung loob mo, mas lalong napapaganda ang buhay mo, at mas lalo kang nagiging wise, nagiging matalino ka na, naharapin yung buhay mo, makikita ka ng lalaki na nakit sa'yo, na siya ngayon lugmok na, tapos ikaw, maganda na yung buhay mo. So, ang ibig kong sabihin, kahit babae man tayo, strong woman. Karamihan sa mga lalaki, comment down below po kung sino yung makilala ninyo na karamihan sa mga lalaki na nabibigo sa pag-ibig, nalulugmok, sinisira yung buhay, nagbibisyo hanggang sa wala na, tuloy-tuloy na, nagkasakit na. Nakikita natin kay Bong. Siguro isa lang to si Bong, so ewan ko, pero base sa mga nakikita ko sa aking paligid, karamihan talaga pag yung lalaki nasaktan, nabigo, ang hirap nilang iangat ulit. Ang hirap. Pero pag tayong mga babae naman ang nabigo, mapapahuyo ka kasi lalo magpapaganda. Di ba? Aminin.
hindi, ano talaga, yun talaga yung totoo, yung mga nakikita ko, tayo mga babae pag sinaktan, mas lalong napapaganda yung buhay natin, mas lalong natin pinaninindigan sa ating sarili na hindi tayo nabubuhay na dahil lang sa lalaki. Na kaya natin magtrabaho kahit walang lalaki. Diba? Ang dami mga single mom, diba? Tinataguyod yung mga anak. Yung mga lalaki naman, yung naging asawa nila, pinababayaan na sila, hanap na naman ng panibago. Marami yan. Sabihin nyo kung mag-thumbs down kayo kung mali ang sinasabi ko. So, may ganun So, yun naawa ko dito sa sitwasyon ni Bong. So, sa comment section, hati ang opinion ng ating mga kababayan, mga supporters ni Pinuno Ka Business. Yung iba dyan, sa sinasabi nila, napabayaan na lang si Bong kasi matagal na, paulit-ulit na lang, sakit sa ulo, walang pagbabago, nagbibisyo pa rin. So yung iba naman, maraming salamat po doon sa mga kababayan natin na nakakaunawa sa kalagayan ni Bong, sa kanyang sitwasyon ngayon. Maraming salamat po dahil isa kayo sa sabihin na natin talagang nararamdaman nyo yung sitwasyon ni Bong ngayon, na mas lalo niyang higit na kailangan talaga ng tao, mga kaibigan na tunay, magmamalasakit sa kanya. At sana, syempre nasa ka-business official lang naman yun nasa ka-business family naman yun Sila lang naman talaga yung tunay na nagmamahal kay Bong, na nagmamalasakit kay Bong. Ngayon lang ang problema, nasaan ngayon si Bong? Anong mangyayari sa kanya ngayon? Ang sabi nga ng iba dyan sa comment section na ibalik si Bong sa rehab, hindi natin alam kung ano yung plan ni Pinuno. Kasi para sa akin, hindi naman yan pababayaan ni Pinuno Ka Business Alam nila yung ni Bong. Kumbaga naumpisa na kasi nila Hindi nila hayaan na tuluyan. Ito parang pakiramdam ko lang na tuluyang masira yung buhay ni Bong. Na ganun hanggang ganun na lang siya ngayon. Na malugmok ulit. Nawasak naman muli si Bong. Dahil nga, wala na siyang pakialam sa buhay niya Wala naman siyang pamilya, wala siyang anak, wala siyang asawa. Kumbaga, kisira-sira na siya ngayon sa buhay niya. Bahala na siya sa buhay niya. Kaya lang, nakakapanghinayang. Dahil kung tutuusin, tama nga yung mga kasama ko, mga reactors, mga nag-react na rin doon na kahit ito si Bong na ganyan siya, hindi siya basagulero. Magbibisyo siya. Tahimik lang. Kasi alam niyo yung iba, na ganyan may bisyo, yung mananakit siguro or talaga. Pero ito si Bong kakaiba. Pero may narinig ako dito sa isang sino ba yung nag-reaction dito na, ay si Damulag pala, sabi niya na may hinihiraman daw si Bong ng pera, tapos hindi nakahiram doon sa isang kakilala, nagalit daw ito. Kasi syempre, lulong na siya sa bisyo niya. Kung tutusin, may pera naman talaga si Bong. Kung papasok lang siya talaga sa ka-business. Kaya lang, mahirap Ito yung naisip ko. Kung halimbawa na gawin talaga ni Pinuno Ka Business yung sinabi niya na ibabalik kay Bong yung 50,000 doon sa lupa. Tapos yung bahay kay Pinuno na. Ano kaya mangyayari kay Bong? Kasi yung pera madaling maubos yan Hawak na ni Bong yung pera. Tapos yun? So quits na sila nila Pinuno Ka Business. Wala nang pakialam si Pinuno. Kaya lang, alam kong hindi kaya Hindi kayang tiisin ng ka-business family. Yung mangyayari kay Bong ng ganon, makikita nila sa kalsada, hindi pa rin, alam ko, naniniwala ko, hindi kaya Kaya tutulungan pa rin nila si Bong talaga. Kaya hindi natin alam kung ano yung magiging moves dito nila Pinuno Ka Business. Kung ipaparehab ba si Bong, kung hahayaan na lang nila dyan sa kalsada, kaya lang talaga, makukonsensya ka rin Makikita mo si Bong nangangalkal ng basura. Ngayon sabi nasa Almar nga daw, may nakakita. Naghahanap ng may bebenta niya, baka nagugutom na. Wala na siyang makain. Kaya lang pinahirapan talaga ni Bong yung kanyang sarili. Siya yung tinutorture niya yung kanyang sarili dahil nga doon sa depression niya na hindi natupad yung kanyang pangarap na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya sa pamamagitan ng babaeng nagpaasa sa kanya, si Clarissa. Kawawa naman to si Bong. Biktima siya rito Sinamantala yung kahinaan ng isip niya, na yung kahinaan ng isip na yon, parang pag yung narinig niya na kung pinaasa siya, yun ang itatanim niya sa kanyang puso, tatandaan niya yon, pakikinggan niya. Kaya lang dumating na yung time ngayon, wala na. Kaya wala na siyang pakialam sa kanyang buhay ngayon. Sino kaya ang sasagip kay Bong sa mga oras na to? Kilala naman yan si Bong sa social media, diba? Kasi nga nag-viral siya.
ang iniikot-ikutan niyang lugar, marami nang kakilala sa kanya. Ang tanong, mayroon kayang nagbibigay sa kanya ng pagkain? Kung ganyan ang kanyang itsura ngayon na nanggigitata na naman, papunta na siya sa pagiging taong grasa. So, ibig sabihin lang nun, walang tumutulong kay Bong. Ito pa, yung mga barkada niya, hindi talaga maganda. Hanggat nandiyan si Bong sa area na yan, sa lugar na yan, paulit-ulit lang talaga mangyayari. I-rehab siya, babalik na naman, nandiyan yung mga barkada niya, ganun pa rin ang mangyayari. Ewan ko, para sa akin, siguro kung pwede lang ipadala sa ibang planeta, ito si Bong, para tuluyan na siyang magbago. Yung wala siyang, yung planetang walang mga bisyo talaga. Planeta, lugar na walang mga bisyo. Na, siguro doon sa ni Pinuno Ka Business sa Bulacan. Doon lang kaya ilagay ito si Bong. Sila yung magbantay doon, sila Jonathan, So, bagay na banggit ni Pinuno parang maglilinis sila doon. Gagawa sila ng kubo. Possible yun, Kung doon na lang si Bong malayo sa Kabiasnan, doon siya magsipag siya doon, magtanim. Pero baka mamaya, pa rin, di ba, siyempre, aalis pa rin. Pero hindi kasi natin pwedeng panghawakan yung tao. Kaya nga hinayaan siya ni Pinuno na, nung nagpaalam, pinayagan, kasi hindi naman nila pwedeng i-control si Bong. Kung ano yung gusto niyang gawin. Malaya si Bong. Alam naman natin sa Pilipinas, may freedom tayong gawin ang ating mga gusto. Kaya lang, ang mali lang kasi dito ng mga kababayan, napunta si Bong doon sa maling daanan. Napunta si Bong doon sa mga maling kaibigan na hindi maganda para sa kanyang pagkatao. Nasisira ang buhay niya. Ay naku, Diyos ko, patawarin tayo ni Lord doon sa mga taong walang ibang ginawa kundi imbis na... So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. Ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng Ka-Business Family at yun, garantisadong epektibo ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayong bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak na lang po. Antayin niyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with balaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po itong mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shell C Plus, pagka meron ka nito siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong in-endorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong bumabot, lumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh wow! Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo.
So yun na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong ini-endorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Tira, banaan. Alam mo bayan, pasensya po, nakatako doon kanina, naubusan ng storage yung aking cellphone, kaya kailangan ko mag-delete muna. So ito, itutuloy ko lang. So nandun tayo sa part na patungkol kay Bong, hanggat maaari, mailayo siya sa kanyang mga kaibigan na hindi naman maganda ang impluensya sa kanya. Yun nga, saan kaya siya dadalhin? So, pag-pray natin sila pinuno ka-business para doon sa kaliwanagan ng mga desisyon na gagawin nila para kay Bong. Kasi sa comment section nga po, magulo na din patungkol dito kay Bong na hati-hati ang mga opinion kung tutulungan pa ba ito o hindi, kung ipapareha ba o hindi, kung gusto nga iba, makulong na lang ba. Pero wala namang kasalanan si Bong na, kumbaga sabihin nating matatag na kasalanan na nagawa niya, maliban kung maaktuhan siya na gumagamit talaga, mahuhuli talaga yan. Alam mo nga, yung masamang bisyo na ginagawa niya, kung matimingan sila na gumagamit, talagang huli yan, makukulong talaga sila. Yun ang mangyayari doon. Kasi ngayon, syempre patago nila ginagawa yan. And then patungkol pala doon sa bahay nga, na binuksan na lang ito nila Intoy kasi nga wala yung susi, pinalitan ng padlock. At nakapagsabi nga dito, billing kay Intoy, nila pinuno ka-business na pansamantala, si Kagwang Damulag muna ang mag-stay doon para mabantayan yung bahay kasi nga baka mamaya maubos yung, halimbawa, yung bubong kasi wala na yung grills. Paano kung yung bubong naman yung tuklapin para ibenta? Kumbaga inunahan na ni Bong si pinuno ka-business bago warakin man yun kasi hindi, siguro wala na talagang planong bumalik si Bong kasi pinanindigan na niya yung sinabi ni Pinuno na kung hindi siya babalik, wawarakin yung bahay, gibain na lang. Pero yun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi naman yung gagawin ni pinuno ka-business. Ano lang yung kay Bong, kaya lang ito, parang iniba ni Bong ang nangyari, imbis na bumalik siya, hindi na lang, pinanindigan na niya, siguro na hindi, ayaw na niyang pumasok. Kaya yun, inunahan niya si Pinuno. Pinagtatanggal niya na yung grills. So kung walang magbabantay doon, may posibilidad. Yung doon sa likod, yung mga bakal doon, yung mga yero, kung ano yung maaabot niya, posibleng mawala din yun. Kaya, andoon, ayun nga kay Intoy, ayun, si Kagwang Damulag muna yung magbabantay doon matutulog. Kaya lang, syempre, hindi natin maiwasan yung ating mga kababayan, yung mga ka-business supporters. May mga nagko-comment doon na kailangan din syempre yung kaligtasan ni Kagwang Damulag. Lagyan din ng grills daw, ibalik. Siguro para sa akin, opinion ko lang. Kasi may nakikita ako yung mga window grills, doon na sa loob inilalagay. Doon na siya sa loob. May mga naggagawa ng gano'n, may mga nakita na ako. Halimbawa, ang iba kasi mga sliding yung bintana nila sa labas. So para nga naman hindi, masira yung ganda ng sliding, nandoon sa loob yung screen, o yung grills niya, yung bakal. So, yun naman kasi jealousy naman yun. Pero pwede rin yun gawin para lang maging safe na hindi na ulit malagari, hindi Bong. So, nandoon sa loob yung ikakabit yung bakal na. At yung may mga nag-comment din doon, mga suggestion din. Nabasa ko lang, share ko lang na pagpasok sa gate ni Bong sa may bahay, maganda din talaga. Parang katulad nga nung kilahana na meron na siyang may bakal na. May grills na din, pati yung sa pintuan. Siguro yung mga paikot doon sa sa harapan ni Bong. Maganda din talaga malagyan yun ng grills para safe din naman yung titira doon. Kasi mahirap din ba? Kaya sana ipag-pray natin na yun yung mga mangyari. So, bakit ipagpabay natin kay Pinuno, pero ipag-pray natin sila, ang ka-business family, para doon sa kaliwanagan ng mga plano kung ano yung gagawin nila sa bahay ni Bong. At mag-iingat ka din dyan, Kuya Damo, kasi ikaw yung pansamantalang mga ngalaga sa bahay na yan para maiwasan yung matanggal lahat ng mga yero dyan. Kasi isa pa yun na, alam naman natin na madaling gawin yun. Kung tutuusin, kung gugustuhin ni Bong, at saka yung mga kapitbahay, kahit nakikita nila si Bong na may mga bit-bit na mga yun, katulad ng bakal, hindi naman mapigilan Wala naman, hindi nila mapigilan talaga kasi tebong naman yun ayun, hinahayaan na lang nila. So, malaking problema ito para kay ka-business dahil nga, alam natin yung naging nakaraan ni Bong, yung sitwasyon ni Bong na wala namang ibang mga pamilya talaga niya na pwedeng mag-asikaso sa kanya.
ka-business family lang po talaga. So yun lang yung akin ngayon. Pag-pray natin si Bong kung nasaan man siya ngayon, na lagi siyang ligtas. At pag-pray din natin ang ka-business family para sa kaliwanagan ng magiging desisyon nila patungkol kay Bong. And ito, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa buong ka-business family. Salamat po sa inyo. At yung mga nandyan lagi na mga nanonood sa kanilang mga ginagawang upload, mga video na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din po. So hindi ho muna ako magsa-shoutout ngayon. Sa ibang pagkakataon na lang po ako magbibigay ng mga shoutout pa isa-isa. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa aming lahat, and mag-iingat po tayo sa pang-araw-araw na ating mga gawain. Laban sa buhay, nandiyan ang ating Panginoon na siyang gagabay sa atin, magbibigay sa atin ng sapat na kalakasan para magampanan yung ating mga gawain pang-araw-araw para sa pamilya. Laban lang po tayo, and to God be the glory.